Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Zar Cloud para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Giliet Yopangco, Mirano family, Gomer Eliosida, Nelda Vasquez at Irma Ramirez. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldea Lim, Maribeth Dorowin, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Ley Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Kian Rapas Kendricks Portugal, Raquel Cream, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emalyn Tamayo at Elmer Carrieja. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Giliet Yopangco, Banji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Liza Lago at Felisa Casamayor. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kirk Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angeleno De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo and Teodoro Cordova, Rosario Brown, Zenaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luis Sr., Carmen Bukod, Mary Viesel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro Murillo, Noli, Rodelio, Geraldine Batalla, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nereo Odchimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Ang, Conrado, Heidi, Hector Ganaban, Salvacion Narag, Mark Jep, Adan, Alberto Roberte, Primitiva Rubete, Lintia Nasi Valera, Teresa Hasco, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomena Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricia Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Lim, Monsignor Jaime Garcia Pisi, Bishop Cirillo Almario Jr., Geromino Peralta, Glenn Beltran, Gary, Onofre Avila, Guillermo Gulichame, Dolores Paredes, Marilyn, Estenely Acuña, Teresita, Rolando Gregorio, at Lolita. At ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo pang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at ayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating paring panauhin, Reverendo Padre Benjamin Solamilio. Deus ibis sa pagmamahal naroon ng Diyos sa pagmamahal naroon ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamot, mga kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong pinagkakautangan natin ng loob at mga taong nangangailangan at humihiling ng ating dasal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay
at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal na paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dakling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. At simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ulitin po natin, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon, Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Tugon, Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torang susunugin. Malugod na ito'y iyong tatanggapin. Tugon, Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo pong lahat. Amoy diriring, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugin. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin.
Ang isa'y pariseyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabi ng isang quotation, a humble sinner is in a better condition than a proud angel. Sa Tagalog, mabuti pa ang kalagayan ng isang mapagkumbabang makasalanan kesa sa mapagmataas na anghel. Mga kapatid, may kakilala ba kayong tao na kapag nagkukwento siya palagi ang bida? At kung meron kang ibabahagi tungkol sa isang bagay, meron din siyang sasabihin. Minsan, pasosobrahan pa, hindi siya patatalo. Ipagdasal natin na hindi tayo matulad sa ganitong tao. Dito sa Ebanghelyo ngayon, may isang tao na kahit sa pagdarasal, patuloy ang kanyang pagbibida sa sarili. Isa siyang pariseyo na nagdarasal sa loob ng templo. Parang yung ginawa niya ay self-eulogy than a prayer. Napansin niyo ba, sa dasal nitong pariseyo, hindi naman talaga niya pinaparangalan ang Diyos, kundi ang kanyang mismong sarili. Parang pinapaalam lang niya sa Diyos ang kanyang mga nagawa, ang kanyang kabutihan. Kaya sa kanyang isip, naniniwala siya na kinalulugdan siya ng Diyos. Naniniwala ang pariseyong ito na wala siyang kasalanan, na wala siyang pagkukulang sa Diyos. Piling nga niya, sumobra pa nga ang kanyang magawang kabutihan. Di ba may joke pa tayo? Baka lumagpas ka sa langit, brother or sister. No? Nagmamayabang pa siya. Ang sabi ng pariseyo, sinusunod niya ang lahat ng kautusan. He fasted twice a week, tapos nagtatites sa kanyang income. No? Hindi siya aware sa kanyang pagkukulang at kasalanan, kaya naman hindi siya humihingi ng awa at pagpapatawad sa Diyos. In contrast to this, meron din isang tao sa loob ng templo, isang maniningil ng buwis, publikano, no? Na sa panahon ni Jesus, tingin sa kanila ay marumi at makasalanan. Kaya yung dasal niya ay puno ng pagpapakumbaba. Feeling niya hindi siya karapat-dapat humarap sa Diyos. Kaya nga sa malayo siya tumayo. No? At halos hindi makatingin sa langit dahil nahihiya sa Diyos. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Isang gesture, ang taong tunay na nagsisisi. No? Dinadagukan ang dibdib. Ang dasal niya ay nagpapaalala sa atin sa dasal ni Haring David na humihingi ng awa at pagpapatawad. Diba ang dasal ni Haring David? Have mercy on me, God, in your goodness, in your abundant compassion, blot out my offense. Wash away all my guilt, from my sin cleanse me. Kaya itong talinghaga ni Jesus nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Una, no person who is proud can pray. Walang taong mapagmataas ang nakapagdadasal ng tama. Bago tayo humarap at lumapit sa Diyos, we must humble ourselves and recognize our great need of help. Sabi nga ng mga nabasa ko, ang pintuan daw ng langit ay very low. No? Ang tanging nakakapasok ay yung taong marunong magpakumbaba. Pangalawa, sa pagdarasal, hindi natin itinataas ang ating bangko na parang mas magaling at mas kinalulugdan tayo kesa sa ibang tao. Hindi tayo pwedeng magyabang kapag nagdarasal tayo. Ano bang pwede nating ipagyabang? Kotse? Damit? Pera natin sa bangko? Achievements natin?
Pupunta ba tayo sa simbahan para lang makipagchismis at siraan ng iba? Kung gano'n, wala tayong pinag-iba sa mga Pariseyo. No? At pangatlo, sa pagdarasal, kailangan nating lumapit sa Diyos at isabuhay ang kanyang mga aral at salita. Sabi nga nila, kung saan tayo laging lumalapit, nagiging tulad at kaamoy natin. Kaya kapag lagi kang nasa babuyan, mag-aamoy baboy ka. No? Kung laging kasama mo ang masasamang tao, magiging masama ka rin. Ganon din sa pagdarasal. Kung lagi tayong nagdarasal, nagiging tulad tayo ng Diyos. Ang maniningil ng buwis ay ang ating modelo dito sa Ebanghelyo. Hindi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. Lumapit siya at nagmakaawa at lumapit sa Diyos. Talagang inamin na siya ay taong makasalanan. At dahil dito, alam niya na nangangailangan siya ng awa at habag ng Diyos. May sinabi si Jesus na ang maniningil ng buwis at hindi ang Pariseyo ang mas kinalugdan ng Diyos. The tax collector went home justified. This means more than just being forgiven of his sins, it involves a gift of a new standing before God. And this justification is due to God's mercy alone. Hindi ito dahil sa kabutihan ng maniningil ng buwis. Justification comes only when a humble person repents and believes. Maganda itong paalala sa ating lahat, lalo na sa panahon ng Kwaresma. Lahat tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya ngayong Kwaresma, dapat tayong lumapit sa Diyos at tulad ng maniningil ng buwis, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Si Pope Francis, ang sabi daw, tuwing umaga, umaharap siya sa salamin, sinasabi niya, tulad ng makasalanan, kailangan ko rin ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Umaharap sa salamin hindi upang linisin ang mata, kundi linisin ang kanyang puso. At doon sa salamin inaamin niya, tulad ng iba, kahit ako'y Santo Papa, nangangailangan ako ng awa, habag at pagpapatawad ng Diyos. Kaya lagi nating tatandaan, a humble sinner is a better position than a proud angel. Magsitayo po ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po niyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayan ng taimtim. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento.
Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangin naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaona. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan, kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayaya. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng samsamatang pilit tungkulin naman. Buksan ang aming palala, sarili alay, tulungan mong ihanap kami ng bagong umay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong kinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, inarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuwi. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa tagubili naman kakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang,
Mapangatawan na nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob na lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakisa sa ating banal na misa sa umagang ito, sa mga nag-serve, naglingkod at naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig, galak, gabay at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman na buhay para sa sarili lamang. Walang sinuman na mamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananatan sa tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiyan. Magsilod po. Debosyon para sa karangalan ng mahal na patrona, Nuestra Señora de la Soledad. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi tayo pong lahat. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginikiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin, Jesus, bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debosyong ito. Aakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat at tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak. Gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang
Hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidevosyong ito. Tayo pong lahat, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyon tutulungan. Amen. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sawing palad na makasalanan. Nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingi ng makaina mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipaapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mo na Paco at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak. Anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman,
Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.